Yung binding tie, yung utos na para sa inyong dalawa. Yun ang magbibidikit sa inyo ng mahigpit. Di kayo pwedeng paghiwalayin. Ang pinagsama ng Diyos, hindi narapat paghiwalayin ng tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. At kung kayo po ay returning subscriber, maraming salamat po sa pagbalik. So we are, I think, more than 108,000 subscribers na po. Kaya maraming salamat. At kung ikaw naman ay newcomer, ikaw po ay baguhan po sa U3, tuloy po kayo, welcome po kayo dahil po sa atin pong channel ang ginagawa natin. Nag-react tayo, nagbibigay tayo ng breakdown, ng analysis sa mga religious debates, religious discussions. And for this, no, salamat po sa mga nag-correct po sa atin dahil yun daw po palang last natin na video patungkol sa pag-aasawa ay actually parte nga no, ng isang serye nga, ng isang series. At ang ating papanoorin ngayon, ito naman daw, sabi ng mga nagsasuggest po ng videos na yung patungkol naman sa asawang lalaki, yung tinatawag ko nga na bana, papaano magpapasakop yung isang babae sa kanyang bana kung ang bana man ay hindi mabuti o hindi dapat na sundin. Kung ang ama ay hindi isang mabuting Kristiyanong ama, kung ang ama o ang tatay ay hindi provider. So yun po yung mga tanong ko po sa part 2 ng ating pinanood nga. So ito daw po yung kasunod, ito yung part 3 and hopefully in the future we will also give a reaction to part 1. Itong video na po ito, napapasalamat po tayo. This was from Brother Clark. And I understand na rare copy din po ito. So sa konting background po sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa Mindanao State University sa Iligan. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Samahan niyo po ako. Let's watch this video together. Let's go. Sa ating paksang ito, inaalam po natin ang klase ng mag-asawa na kinikilala ng Diyos. Nanggaling po ito dun sa tanong nung minsang isang kaibigan sa gawi rito. Na kung yun daw ba asawa niya, paano raw ba niya malalaman kung yun ay bigay ng Diyos sa kanya. Napag-aralan po kasi natin yung mabait na asawa, bigay ng Diyos. Ang nakakasumpong ng asawa, pakibasa mo nga yan. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Sino man ang wikang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngayon, yung palang babae, nasumpungan ng lalaki, lingap ng Diyos pala yun at mabuting bagay. Sinong babae? Lahat ba ng babae? Pakinggan nyo, 19:14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Wealth, riches, are inheritance of the fathers. But a prudent wife is from the Lord, sabi sa Biblia. Ang mabait na asawang babae ay galing sa Panginoon. Kaya doon nagumpisa yung ating pag-aaral, galing sa Diyos ba yung asawa niya? Ngayon napag-aralan na natin kung paano magiging sa Diyos ang isang babae. Alamin naman natin, kung may utos sa babaeng magpasakop, sinong lalaki naman ang nararapat niyang pagpasakupan? At bakit mayroong ganon? Lalaki sasakop sa babae. Why? Ano ba ibig sabihin nun sa Biblia? Umpisahan na po natin. Agad nating itanong, sinong lalaki ang nararapat pagpasakupan ng isang babae kung siya'y pasasakop para siya maligtas? Pakinggan niyo po sa isang talata ng Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 at Lucesislus naman yung unang Korinto 10, versikulo 3. Okay. Before that, mga ka-youth, gusto ko lang pong i-pause. Pasensya na po sa mga newcomers. Sana po wag po kayong mainis dahil reaction video po talaga ito. Gusto ko lang po i-emphasize na I think early on sa preaching style ni Brother Eli, he really made a decision na gagamitin ang wikang Filipino or wikang Tagalog sa kanyang pagsasalita. Kasi tandaan po natin, 60s, 70s hanggang 80s, napakalakas po ng evangelical movement sa Amerika. And the reality is, 80s and 90s po sa Pilipinas, kadalasan po ng mga tele-evangelist, ang kanila pong main po na focus sa kanilang pag-research about sa biblical teachings ay actually English. Pero I think what made Brother Eli a bit more clear para maintindihan natin, para mas madaling maipalaganap ang salitangan ng Diyos. Kasi kanina lang, he used actually English. He is also familiar with English. Pero yun nga, it's really a strength of ang dating daan program na talagang gumamit ng isang local language na mas madaling maintindihan ng lahat. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang nabanggit. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia,
na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang lalaki ang wika, pangulo ng kanyang asawa. Sinong lalaki? Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya kung lalaki ang pagpapasakupan ng isang babae, sinong babae? O sinong lalaki ang mayroong poder na sumakop sa isang babae na gustong maging dapat sa Diyos? Maliwanag ang sagot ng Biblia, yung lalaking gaya ni Kristo. Meron ba lalaki hindi gaya ni Kristo? Of course, marami. Meron lalaki, 8:44 ng Juan. Ganito po ang sabi ni Jesus. Kayo'y sa inyong amang diablo. Ayun. Meron ng lalaki, anak ng demonyo. Magalit po kayo at matuwa sa akin. Nasa Biblia yun eh. Kayo'y sa inyong amang diablo. Sa palagay nyo, si pinangona na ni-rape yung kanyang 4 na anak na babae. Sa Diyos ba yun? Ayan. Siguro walang magsasabi sa inyo, kung matino isip natin, nasa Diyos yun, bagaman siya ay pastor ng Baptist yata. Pastor siya. Pero yung palang kanyang 4 na anak, mula sa edad 3, pinagsasamantalahan na niya. Kaya, maliwanag na pruweba yun, meron lalaki hindi sa Diyos. Ngayon ho, dapat sa relihiyon, kung gusto mong makatiyak na maligtas, humanap ka ng mabuti. Kasi hindi na po palasak ang mabuti ngayon. Nowadays, good or things that are good is not very common. What is common in our days are things contrary to goodness. Yung mga kabaligtaran ng katotohanan, yun ang common ngayon. Yun ang nakakarami. Yun ang nasa malaking majority. Yung mga mapang-api, yung mga ligaw, yung mga mali ang katwiran, yung mga mapagsamantala, yun ang mas marami sa ating lipunan. Ngayon, kung ang pag-uusap ay lalaki, sinong lalaki yung pagpapasakupan ng isang babae, kung ikaw ay babaeng sa Diyos, yung kagaya ni Kristo. Sino pong lalaki yun? Pakinggan nyo sa unang Korinto 10. 11:3. 11:3. Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Tingnan ninyo, pinakikita yung relasyon ng mag-asawa sa talatang ito, no? Ang Diyos, pangulo ni Kristo. Yung lalaki, pangulo niya si Kristo. At yung babae, pangulo niya yung lalaki. Makikita nyo ron yung mga authority. Okay. Mga ka-youth, na-mention din po natin yan ha. Yung sabi ko nga po na nag-viral po na shinare nung Kramer family. Kung saan nung shinare nila ito sa Facebook, marami po ang nag-react na parang siyempre parang tinatanong bakit kinakailangan magpasakop ng mga babae. Pero yun nga, no? Makikita natin ang tinutukoy dito ni Brother Eli, yung pagkakahanay-hanay, yung pagkakaroon ng iba't ibang level. Ang tawag din is hierarchy. Ano? It was very well illustrated dun nga sa parang payong nga na na-mention ko po in our last video reaction. So like in any kind of structure or organizational structure, ang hierarchy po talaga or levels of management, kumbaga kung sa business terms pa, ang mga aim po niyan ng hierarchy is una, yung tinatawag natin na flow of command, at pangalawa, efficiency. And of course, with efficiency, nandun na yung order, kumbaga magkakaroon ng tamang sistema, so kaya po meron itong mga levels of management. But then, for others, they may ask, ba't kinakailangan magpasako? So yun po yung laging pong tanong, especially po ng mga feminist, ano po? Tawag doon yung hierarchy? Yung, kumbaga sa ladder, ano? Ladder of authority. Merong mataas, may pangalawa, may pangatlo, at may pang-apat. Gusto kong ipapansin sa inyo, mga kapatid, ang isang bagay na mahalaga. Ang lalaki, pang-ulo ng babae. Sinong lalaki yung pang-ulo ng babae? Si Kristo naman ang pang-ulo ng lalaki. At ang Diyos naman ang pang-ulo ni Kristo. Kaya, sunod-sunod po ang bahagdan ng karapatan ng pagiging susundin o otoridad sa pagkakilalang Kristiyano. Pang-ulo, ang Diyos, pangulo siya ni Kristo. Si Kristo, pangulo niya ang Diyos. Yung babae, yung lalaki, pangulo niya si Kristo. At yung babae, pangulo niya naman ang lalaki. Kaya kung titignan natin, Diyos, Kristo, lalaki, babae. Sinong lalaki ang dararapat mangulo sa isang babae? Natural, yung lalaking pinangunguluhan ni Kristo at pinangunguluhan ng Diyos. Pero pag ang isang lalaki wala sa sakop ng pangungulo ni Kristo, anong klaseng lalaki yon? Pakinggan nyo sa 63,
Ganito ating mababasa sa 19 ni Isaias. Kami ay naging gaya ng hindi mga pinagpunuan kailanman, gaya ng hindi nangatawag sa iyong pangalan. Sa hula po, mayroong mga taong naging gaya ng hindi pinagpunuan kailanman. Anong klaseng mga tao yung hindi napagpunuan na yung kailanman? Sa 59:11. Kaming lahat ay nagsisiungol na parang mga oso at lubhang dumadaing na parang mga kalapati. Kami nagsisihanap ng kahatulan, ngunit wala, ng kaligtasan, ngunit malayo sa amin. Yan ho ang mga taong malayo sa kaligtasan, malayo sa kahatulan, yung mga taong gaya ng hindi pinagpunuan. Bagay, sabi nga rin sa Pasyong Katoliko, no? Di ba, yung pasyon, binabasa naman yung pagmahal na araw. Alam nyo naman, bulgar na bulgar yung pasyon na yon. Sa mga probinsya nga, mayroon pa mga inuman sa tabi ng basahan eh. This is unintentional pero parang tumiming po yata mga ka-youthy dahil ngayon din pong buwan ang Holy Week po natin. Ano po? So, ang Kwaresma. Kaya popular na popular yung pagbasa ng pasyon. Sabi sa pasyon, sapagkat pastor kang tunay nitong mundong kabilugan, ang obehang sino paman, kung di masok sa bakuran, ay di mo na sasakupan. Ayun. Kaya, ang sino man na hindi mapapasok sa bakuran, ang sabi ng pasyon, hindi mo nasasakupan. Meaning, meron talagang lalaking nasasakop ni Kristo at merong mga lalaking hindi naman nasasakop ni Kristo. Ayan. Ngayon, kung ang isang babae sa Diyos at mag-aasawa ka, hahanap ka ng presidente mo, kailangan presidenteng hahanapin mo, yung sa Diyos din. Dahil pagka ang kinuha mong mapapangasawa ay lalaki namang malaimpakto, ikaw ang kawawa. Sa Diyos ka na, magiging sa demonyo ka pa. Hindi ho mahirap mangyari yung ikaw sa Diyos matangay ka ng kasamaan. Si Eva at si Adan parehon sa Diyos yan ng pasimula pero natangay ng kasamaan. Kaya kung ako ang isang babae, halimbawa, bago ko tumango at bago ko isuko ang bataan titiyakin ko muna, ikaw maka-Diyos. Opo. Pero the question here would be, paano kapag ang kinamulahatan niya ng married life is ganun na yung lalaki? Let's say na dalawa sila, hindi pa sila nakakilala ng Diyos o dalawa sila ay hindi namuhay ng tama, tapos along the way, yung wife ay naging sa Diyos. Paano o ano ang magiging dynamics kaya nun? Magpapasakop pa rin ba siya sa kanyang bana na hindi sa Diyos o hindi under kay Kristo? I have a feeling na i-discuss pa ni Brother Eli dito. Baka ikaw makakaibigan, makabarkada, makalasing. Unang-unawag yung mapangasaway lasenggo. Napakahirap pong baguhin ng lasenggo, mga kababayan. Sa karanasan ko sa relihiyon, isa sa pinakamahirap baguhin tao, lasenggo. Huwag naman magagalit yung mga lasenggo rito. Meron naman paraan para magbago, pero mahirap nga pong magbago pagka lasenggo talaga. Bakit kaya? Ba't napakahirap baguhin ng laseng? Yung sigarilyo, nababago yun Wala namang kwenta yung sigarilyo na yun Nababago yun, pero yung laseng, yung alak, sunog na baga, umiinom pa ng alak Pinagbabawalan ng doktor toma pa ng toma Wala nang pambili. Nangungutang pa sa tindahan ni Aling Petra, makaraos lang siya. Ba't ganun, Yung magsusugal, akala nyo alin ang mas masama sa sugal at sa lasing? Mas masama ho ang lasing. Ang sugal nagnanakaw lang pagka walang puhunan. Ang lasing pumapatay pag lasing na. Pinatutunayan ko lang sa inyo, meron lalaki talagang hindi sa Diyos. At kawaawa po ang isang babae na magpapasakop dun sa isang lalaking hindi sa Diyos. Kailangan masunod yung paraan ng Diyos. Ang Diyos ang pangulo ni Kristo, si Kristo ang pangulo ng lalaki, at ang lalaki ang pangulo ng babae. Okay, before we continue there, very interesting yung sinabi ni Brother Eli, yung kanyang emphasis nga na yung pagiging lasenggo is something that is very, very dangerous and very difficult to change. Kaya nga, meron ngang mga argumento niyan na would we consider alcoholic drinks as a form of drugs? Or if not, kung hindi mo siya maituturing na isang uri ng droga, would you consider it as similar to a mind out
altering substance. Kasi ganun po talaga, no? Na yung mga inhibitions natin, yung mga pagkokontrol natin ay nalilimitahan kapag ang tao po ay langupo sa alak, ano po. And yun nga, sadly, for others, merong iba, nag-English lang. Merong iba, tawa ng tawa. It magnifies their personality. Pero for others, lumalabas yung mga dark side nila, yung mga galit nila, yung mga frustration nila sa buhay, especially sa mga drunkard na, no? Yung mga alcoholic na talaga na mga tao. So, yun po yung issue dito. And naintindihan ko kung bakit nasabi ni Brother Eli. In a way, parang pareho din to sa isang drug addict, ano? Dahil both of these actions are based on addiction. Yung similar nga dito, yung kanilang mind na change. Merong elemento doon ng hindi pag-iisip ng tama at ng diretso. Ayan, yan po ang dapat masunod. Yan ang track of salvation. Yan ang paraan para tayo maging dapat sa Diyos. Ngayon, yung mag-asawa, no? Lalaki ang pangulo, no? Kung ang lalaki pangulo, siyempre ang babae ang subject. Hindi po ba, mga kababayan, ano? Lalaki ang head, ang babae ay ano? Siyempre, ang babaeng nasa ilalim. Ngayon, kung kukunin natin yung aral na yan, bawal po sa Biblia yung ano yung under desire. Sino po sa inyo ang under desire? Delikado ho kayo, mga kababayan. At yung nang-a-under na babae, binabaliktad mo yung katalagahan ng Diyos nun. Ang gusto ng Diyos, ang pangulo si Adan, hindi si Eva. Tinanin nyo, nang magsariling kalooban si Eva, wala kasi si Adan, tinukso siya nung ahas. Hindi niya inintay si Adan bago siya nagdesisyon. Hindi niya sinangguni si Adan na kanyang presidente, nagsarili siyang kalooban, kaya nadaya ang babae dahil hindi napasakop sa kanyang asawang si Adan. Okay. Before that, mga ka-youth, pero yun nga, no, ang main po na issue dito, especially, papaano po kapag ang dynamics po ng relationship, ang babae ang mas matalino, ang babae ang mas masipag, ang babae ang mas may mataas na antas ng edukasyon, mas madiskarte. In short, sa lahat ng leadership skills at saka leadership capabilities, yung babae ang meron. Magiging issue kaya kung hahayaan lang niya na magpapasakop siya sa isang lalaki na definitely mas mababa ang capability sa isang mas matalinong decision? Ano po ba kaya ang dynamics nito? Gusto kong malaman yan sa further discussion ni Brother Eli. Kasi po mga ka-youth, yan din po yung na-mention ko the last time. Dahil it is a fact that talagang may mga ganong babae na mas mahusay pa sa kanilang mga bana. At dahil doon, pati si Adan na kanyang pangulo'y naidamay ng kanyang pagsalangsang. Kaya po makikita nyo mga kababayan, may mga depekto na nangyari sa ating lahing tao. Kaya ang Diyos naglagay siya ng mga aralin sa Biblia para maging isang matagumpay na pagsasama ang mag-asawa. Alam nyo, ewan ko kung hindi kayo kukumpormi sa akin. Ano? Ang pinaka-impyerno sa buhay, asawa. Maghanap kayo ng impyerno sa mundo, yung pag-aasawa. Yung sasabihin na lalagay sa tahimik, hindi ho tahimik yan. Gulo yan. Buntalan yan pag hindi nagkaintindihan. Dimandahan pa nga yan eh. Batuhan ng kawali, sando, kaldero, kutsaron, pinggan. Ay, batuhan yan. Nakita ko kasi, tanda ko ng ire, may puti na akong bigote, no? Nakita ko na kahit pagkabait-bait ng isang lalaki, pag ang napangasawa ay masamang klase ng babae, maidadama yon. Pagkabait-bait naman ng isang babae, pag ang lalaki, pagka napangasawa ay masamang babae, naidadama yon. Nahahaway. Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan. Ganito ating mababasa. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Bakit? Baka ka matuto ng kanyang mga lakad. Huwag ka ikang makikipagkaibigan sa taong magagalitin. Baka matuto ka ng lakad niya, sabi ng Diyos. Kaibigan lang yun, ano? Ayaw ng Diyos makipagkaibigan ka pag ang tao magagalitin. Lalo na siguro kung mag-aasawa ka sa magagalitin. Ano? Kaya nga kung minalas-malas ka't nakapag-asawa ka na ng magagalitin, ano ang sabi ng Diyos? Pakinggan nyo sa Kawikaan. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Ayun, mas mabuti pa, tumahan ka na doon sa sulok ng bubungan kaysa maluwang ang bahay mo. May kasama ka namang palatalong babae, yung babaeng walang tigil ng yung bang ano, parang girera, yung ganun yun yung sinasabi na yun Palatalong babae. Mas mabuti pang mamundo ka na siguro. Pakinggan nyo. Lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Ayun. Mabuti pang tumahan ka sa ilang nalupain kaysa makisama ka sa isang babaeng palatalo at magagalitin.
Kaya alam nyo, yung pagsasama ng mag-asawa, napakahalaga ho sa Diyos niyan, mga kababayan. Kaya naglalagay ang Diyos ng mga palatuntunan para yung mag-asawa, huwag mapahama kasi ang pinakamalaking impyerno sa mundo, yung buhay may asawa. Mas marami hong mapupuntang sa impyerno na mag-asawa kaysa sa mga dalagat binata. Pakinggan nyo sa unang Korintos 7, versikulo 32 hanggang 35, ganito ating mababasa. Tatapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa at nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman, ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Kita nyo yung mga walang asawa, yung mga dalaga, nagsusumakit sa bagay ng Panginoon para maging banal sa katawan, banal pa sa espiritu. Pag may asawa na malaswa na yung katawan, wala na. Masama na rin kung tumingin. Ang babae, pagka kuminsan nagkaroon na ng karanasan, nagiging mahalay, gusto lahat ng lalaki matikman, ganun. Babae, lalaki rin naman ganun. May lalaking mahalay, gusto naman lahat ng babaeng dumaan Parang lilingkising cobra kung tignan yung binti ng babae o kaya yung itaas ng babae. Meron nung ganun, baka sabihin nyo wala sa Biblia. Nasa 2 Pedro 2, ganito po ang ating mababasa. Na may mga matang puspos ng pangangalon niya. Merong mag-asawa, mga mata, puspos ng pangangalon niya. Mata pa lang, kalonyero na. 12. Bakit? Merong ganun mag-asawa, masama ang mata Ang lalaki at babae, pag nakapag-asawa, sumasama ang mata Hindi ba kagaya ng mga bata, magkita-kita sila, hubot-hubad, walang kwenta sa bata, lalaro nga, tulo, uhog at laway. Nakahubad silang pareho. Pero pag may asawa na, nagkaroon na ng karanasan ng tao, may kahalayan ng dala-dala sa isip, ayun, pangit na. Pero yung dalaga sabi ng Biblia, nagsusumakit sa bagay ng Panginoon kung paanong makakalugod sa Panginoon at magiging banal sa katawan at sa espiritu man. Mas magandang mag-isip yung dalaga at binatang walang karanasan sa buhay. Walang mahalay masyado. Pero pag may asawa na, mahalay na. Kaya alam nyo, mas maraming mapupuntang may asawa sa impyerno pag hindi natuto ng aral ng Diyos. Pero ang langit po ay para sa lahat. Wala namang pinipigilang pumunta sa langit kung susunod tayo sa aral ng Diyos. Ngayon, bilang mag-asawa, nakakita ho tayo ng isang katotohanan sa Biblia. Pag-ingatan nyo. Lalaki ang pangulo, si babae ang subject. Sasakop si lalaki, pasasakop naman si babae. Bakit ganun? Ano bang relasyon ang gustong i-establish ng Diyos sa mag-asawa? Bakit? Meron bang mga bagay na dapat talagang ang lalaki nakaungos? O kagaya ng family code na ginawa ngayon na pantay na ang karapatan ng lalaki at babae? At pwede nang mamili si babae kung ang gagamitin niya yung kanyang apelyido sa pagkadalaga o yung apelyido ng mister niya. Meron na hong option na ganun. You can retain your maiden surname. Ngayon. At sa marami pong bansa ngayon, yun matagal na nilang ginagawa. Pantay na ang rights ng lalaki at babae. Pero kung ang pag-uusap yung pananampalatayang Kristiyanong itinuro ng gurong galing sa langit na si Kristo, ano bang relasyon ng gusto ng Diyos na maging mabuo sa pagsasama ng lalaki at babae na hindi magkaano-ano, hindi magkamag-anak, hindi magkapatid, hindi magkaano-ano yung mag-asawa Hindi naman nagkita yan nung bata pa sila. Siguro, nagkakita lang sila nung matanda na, tapos na-love at first sight. Kaya, na-primera amor. Alaman silang acquaintance pa alauna nang tayo'y magkakilala. Ano yun? Alas 12 niligawan kita, alas 3 sumagot ka na, alas 4. Alas 5 yata, buntis na Merong ganun ngayon yung ano nga yun, di ko lang kasi matandaan yung kanta na yun
Ano yun? Ganon. Isang linggong pag-ibig yun, Brother Eli. But anyway, mga ka-youth 3, no, na-mention po ni Brother Eli yung patungkol po sa pag-aasawa nga na sa family code nga po natin na naging option na. Tama po yun. Actually, marami namang paparaan no, kapag nag-asawa po na pwede mong maging option. It's either dadalhin mo pa rin yung maiden name mo, hindi mo dadalhin yung apelido ng iyong bana, or pwede rin na yung family name ng babae papalitan ng apelido ng bana. At pangatlo naman is idudugtong yung merong dash. Kunwari ang apelido ng babae ay Ko, tapos ang apelido ng bana ay Gonzales, so magiging Ko Gonzales, Ko dash Gonzales. So yun po yung sa atin pong family code na sinasabi po ni Brother Eddie dito. So may mga option ka po talaga. Biro mo, kakasamahin mo habang buhay. Kung susunod ka sa Diyos, habang buhay mo kakasamahin eh. Ngayon lang, umuo ka na. Hindi mo man lang natignan kung anong family background yan. Baka yan merong sakit na nakakahaw, baka may AIDS. Baka yan may hepatitis ABC. Baka yan mayroong masamang record sa kanilang pamilya na ang record niya pamilya sila nang nasisiraan ng bait. Biro mo yung magkakaanak ka ng luko-luko balang araw. Kaya yung pag-aasawa, delikado ho yan Kung hindi mo nga papakita sa mga tao ang background, mahirap na lang ho, baka naman sabihin, nagtuturo tayo ng pagtatangi sa tao, no? Pero, precisely, you have to examine first. Kasi, pakikisamahan mo, biro mo, pinag-aral ka ng nanay mo, kung babae ka. Bata ka, talagang niayaw kang padapuan sa kalabaw. Ay, sa langaw. Aayaw ka ng nanay mo na lalabas kang walang panty nung ikaw batang maliit na babae. Iningatan ka ng nanay mo. Hindi naman dumating yung lalaki na yun na nung ikaw 2 taon eto ho ang abuli ko sa anak nyo, paglaki ho gusto kong mapangasawa, abuli ko ho ito pambili ng gatas. Wala naman, hindi man lang umambag ng pambili ng tiki-tiki sa'yo yun. Ngayon, ikaw lumaki na pinag-aral ka ng ina mo'y nakatapos kay. Nung makatapos kay, makikisama ka ngayon gagawin ka labandera, alila, punching bag, lahat na gagawin sa'yo. Hindi ka ba nahahabag sa sarili mo noon at sa magulang mo na nagpaaral sa'yo, nagpalaki sa'yo, nagmahal sa'yo, mapupunta ka lang sa isang lalaking demonyito. Di ba, mga kababayan? Napakasawim kapalaran mo naman. Gayon din naman kung lalaki ka. Mapupunta ka lang pala sa isang babaeng na pagtalikod mo may kapalit ka agad na iba. Paano yun? So very interesting here on the perspective of choosing. Ito yung isa sa mga pinakamahirap na desisyon. Ang pagpili po na magiging partner sa buhay ay hindi madali. Yun po yung punto dito ni Brother Eli. At dahil hindi madali, kinakailangan natin na mag-double check. Hindi naman daw pagtatangi yun. But on the other hand, what is interesting is sa mga kababaihan, for some reason, merong appeal ang mga bad boy. Pero anyway, kung ako magiging babae, I would never be attracted to that. Dahil, yun na nga kumbaga may red flag na yung tinatawag po natin na sa henerasyon po nila ngayon. May mga red flags na Sinasabi naman ng iba, bakit mali ba na ako ay magmahal ng may red flag? Ayan. So yun yung sinasagot dito ni Brother Eli, mga ka-youth 3. Biro mo, buhat-buhat mo sa Saudi, di 8 hollow block. Hindi mo nga mahabuhat sa laki. Siya naman bumili ng kama galing sa sweldo mo, ang katabi niya ibang lalaki. Anong klaseng babae natagpuan mo sa buhay? Di ba naman napakalaking pangit na kapalaran? Kaya kung hindi ka nagsusuri, di mo alam ang para-paraan ng Diyos, mapahama ka. Kaya po, alamin natin mga kababayan, mga kapatid, total, andito na rin lang kayong mag-asawa, ano bang relasyon ang gustong i-establish ng Diyos? Ba't may batas pa sa lalaki, may batas sa babae? Ano yung mga batas na yan? Saan papunta yan? Ano ang pinagkakahuluganan ng Diyos diyan sa pagsasama ng lalaki at babae na hindi magkamag-anak, hindi magkakilala, hindi magkaano-ano? Pakinggan nyo sa isang talata ng Efeso Kapitulo 5, ganito ating mababasa sa versikulo 30. Ito po ang nakasulat. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Tuloy. Ang hiwagang ito ay dakila. Tatapwat, sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Nagsasalita ng isang hiwaga si San Pablo sa talata. Ang sabi niya, iiwan ng lalaki ang ama at ang kanyang ina.
at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalaway magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Ang sinasabi ko yung ukol kay Kristo at sa iglesia, ang wika ni San Pablo. Alam nyo pala, si Kristo at ang iglesia may relasyon. Si Kristo po ang pangulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Pakinggan nyo, 1:22 hanggang 23. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Oo. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Kita nyo, inilalarawan ng iglesia, yung samahan ng mananampalataya, yung iglesia, yung mga group of believers, inilalarawan po yun sa katawan. Na ang pangulo, ang pinakaulo ay si Kristo. Katunayan sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Siya ang wika, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay na iglesia. Pinagsama ng Diyos, pinaglapat si Kristo ang iglesia para makabuo ng isang bagong tao. Tandaan niyo po yon. Isang bagong tao. Si Kristo, pinagsama niya ang iglesia at si Kristo para bumuo ng isang taong bago. Bakit ho't bumubuo ng isang taong bago ang Diyos? Kasi yung ulang taong ginawa ng Diyos, failure. It's a failure. Oh. Nag-backslide si Adan, lumabag sa Diyos. Therefore, by the power of God, gumagawa siya ng isang taong bago. Pakinggan nyo sa Efeso 2, versikulo 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kaya nakita niyo yung sinasabing Corpus Christi, katawan ni Kristo. Yun ho kalipunan ng mga tao, mga mananampalataya. Yun ipinalalagay na Corpus Christi, katawan ni Kristo. Si Kristo ulo. Pag pinagsama mo yung dalawa, nakagawa ang Diyos ng isang taong bago. Ngayon, sa mag-asawa, mga kapatid, inihalin tulad ang pagsasama ng mag-asawa sa pagsasama ni Kristo at ng iglesia. Alam niyo bang sa mag-asawa ay gumagawa ang Diyos ng isang entity? Isang bagong institusyon. Isang bagong tao. Kaya yung pagsasama ng mag-asawa, kung di nila naintindihan ang layo ng Diyos, bigo eh. Bakit ho? Dapat kayong magsasama, maging isa kayo sa Diyos. One flesh, no? Maging isa. One flesh. Isang bagong tao. Yung lalaki at yung babae gagawang parang isa with a definite goal and purpose in life. Ang pag-aasawa po ay paggawa ng Diyos sa isang lalaki at sa isang babaeng maging isa. Kasi hindi naman sila talaga iisa eh. Iisa ba sila? Hindi naman eh. 1 + 1 equals 1. Siyempre, bilang ng tao pinag-uusapan natin, 1 + 1 equals 2. Ang pag-aas. Pero, of course, yun nga sinasabing, no, interesting yun. Na hindi na nagiging 1 + 1 = 2, kundi 1 + 1 will become 1. Yun na nga po yung sinasabi na magkakaroon ng bagong institusyon. Pero I'm very interested now that sinabi nga na ang pangulo ay si Jesucristo at ang katawan naman ay ang iglesia. So, would it also mean na may ganun din bang analogy na si Kristo at ang iglesia ay magiging iisa din in a particular situation or a particular context? But anyway, tanong ko lang po yan. No? Pero definitely, ang sinasabi po dito, katulad ng pagiging pangulo ng isang bana, ang katawan or subject naman ay ang babae, so magiging entity sila. At yun nga sinasabi ni Brother Eli na napakaraming nagfi-fail, maraming bumabagsak, maraming nagkakamali rito. Asawa po ay paggawa ng Diyos sa isang lalaki at sa isang babaeng maging isa. Kasi hindi naman sila talaga iisa eh. Iisa ba sila? Hindi naman eh. 1 + 1 equals 2. Di ba? 1 + 1 equals 2.
Bakit iisa? Kasi gumagawa ang Diyos ng isang taong bago sa pamamagitan ni Kristo at ng Iglesia. Yung pagsasama ng lalaki at babae inihalin tulad sa pagsasama ni Kristo at ng Iglesia. Kaya sa pamamagitan ng pag-aasawa, gumagawa ang Diyos ng isang bagong entity. At ito ay ang lalaki at babaeng pinag-isa niya sa pamamagitan ng kanyang mga batas. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, na mag-asawa ngayong gabi, kayo ba ng asawa nyo magkaisa? O lagi kayong magkakontra? Kabahan kayo? Bakit ho? Abe, gusto nung isa'y malata, ang gusto naman nung isa'y maligat. Ha? Ang gusto nung isa'y matigas-tigas, ang gusto naman na isa'y kay lambot-lambot. Oh. Ha? Ang gusto nung isa maanghang, ayaw naman nung isa nung maanghang. Gusto nung isa'y matamis, yung isa naman gusto yung matamis at mapait. Oh, mahirap po yan. Alam nyo, pag nag-asawa na kayo, dapat you have to subject yourself to each other. Magkaisa kayo. Interestingly though, for some reason, meron tayong konsepto sa pakikipagrelasyon na opposites attract. Sa hindi maipaliwanag na rason, may mga tao na mas gugustuhin nila yung mga tao na nagmula sa hindi same nila na background. Kumbaga, yung iba tahimik, ang gusto nila medyo maboka o mabunganga. Yung iba naman, medyo agresibo. Yung gusto nila medyo mahiyain. Ano? So, in as much as we want unity, of course, pero the reality, however, yung mga tao sa pagpili ng kanilang napupusuan, sometimes kung ano ang nakikita sa personality differences, iba relihiyon nga, magkaiba, nagkaka-attract pa nga, ano? So, ganun po talaga sa pag-ibig. Minsan, ano po, kaya sabi nga ni Francisco Balagtas, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Hindi baling ayaw mo ng paksiw nung binata ka, pero pag nag-asawa ka, paborito ng misis mo paksiw, magtiis kang kumain ng paksiw, ba? Hindi pwede yan kung haharap ka sa pag-asawa. Kung gusto mong maligtas. Ngayon, kung ayaw mong maligtas at gusto mong maimpyerno, bahala kayo. Magbunta lang kayo araw-gabi, ano pakialam ko sa inyo. Pero, kung kayo gusto nyong maligtas at makarating sa kaharian ng langit, makaligtas sa lahat ng kapahamakang hinaharap ng sangkatauhan, may isang mensaheng gusto kong iparating sa inyo mula sa Diyos. Ang nag-aasawa o ang mag-asawa ay isang entity. Ha? Nobody can separate you from each other. Iisa kayo Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo 19, versikulo 5. Okay, before that, ang daming issues dito na pwede nating tanongin patungkol sa pag-aasawa. Dahil nga, according sa Bible, no man can put asunder. Yun ang term din sa Bible Hindi masaseparate yung mga taong ikinasal. Ano po kaya ang perspective ng MCGI, especially po sa inyo po pagtuturo sa divorce, sa paghihiwalay? So comment down below mga ka-UE3 sa mga members po ng MCGI. Ano pong masasabi ninyo? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Meron bang paraan para maghiwalay pa kayo kung kayo pinagsama ng Diyos? Wala na. Hindi na pwede. Patay na yung identity. Yung isang tao mamamatay pag inalis mo ulo sa katawan. Ang mag-asawa, pagka pinaghiwalay mo, parang you beheaded that entity, that person. Ayan ang dapat yung maintindihan. Kaya miski sa batas ng tao, kinikilala rin nila, hindi lang nila pinapaliwanag Di ba sa batas ng tao, kinikilala rin magkaisa yung mag-asawa? Sometimes, the missus can sign in behalf of the mister, and the mister can sign in behalf of the missus. And it can be legal. Minsan, kinikilala ng batas na, kaya nga pag maghihiwalay, may tinatawag na conjugal property, pinaghahati yun O, di ba? Kasi talagang dapat magkaisa lang sila ngayon, pinayagan mong hipaghiwalayin kayo. Pinagsama mo, sabi mo, sa Diyos kayo, pinagsama mo yung lalaki at babae, kinasal mo. Mamayang konti, ikaw din nagsama, ikaw din ang magpapahiwalay. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Huwag papaghiwalayin ng tao. Kaya maselang po yan Kaya, kung naiintindihan mo yung batas ng pag-aasawa, hindi ka basta-basta tatango. Bakit? I now pronounce you man and wife. Sabi ng pastor. Do you accept Tricia to be your legally wedded wife? Yes, I do. Makangiti pa O how about you, Trixia? Do you accept Mary to be your legally wedded husband? Yes. O, kiss the bride. May halikan pa rin tatalian pa ng kordon yan may kordon yung ginagano sa buti, hindi nabibiktima Tapos, nakabasa kasi ng tali, kumuha ng kordon. Ano ba yung tali? Basa nga tayo kung ano yung tali. Ba't ginawang kordon? Basa. Sapagkat
ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa. Ang panali, utos. Hindi kordon. Ang babaeng may asawa, itinali ng kautusan sa asawa. Ang nagtatali sa inyo, yung binding tie, yung utos na para sa inyong dalawa. Yun ang magbibidikit sa inyo ng mahigpit. Di kayo pwedeng paghiwalayin. Ang pinagsama ng Diyos, hindi narapat paghiwalayin ng tao. Ngayon ang daing diborsyo, legal separation. Ay kung naiintindihan mo sana yung batas, bago ka tumango, talagang handa ko na bang tiisin ang kanyang kilikili power? Tatanong mo muna yon. Medyo bago ka tumango tsetsempuhan mo yung hindi lagi lang dadalaw sa'yo. Siyempre, nakabisti yun, ano? Tsetsempuhan mo rin yun, nagtatrabaho siya, yung pawis na pawis. Gaganong-ganong ka. Baka mamaya, nakakadalawang taon pa lang, iiwanan mo na at di ka makatiis sa kilikili power, ano? O kaya, sa kanyang bunganga na mabaho hininga. Siyempre, baka mamaya, may buni yan, hindi mo, pag natuklasan may buni, ma-turn off ka na, o, di ba? Pagtango mo, at ikaw talagang, yes, I do. Pag sinabi mong I do, you do. Baka mamaya, I do, tapos hindi naman. Ganon. Ayan ang mag-asawa. Kasi, bibiguin mo ang Diyos. Bibiguin mo ang Diyos for the next time, for the third, for the fourth, for the fifth. Gumawa siya ng tao, nabigo siya, lumabag. Kaya gumagawa siya ng panibagong entity in life. Magpapatibay sa buhay na ipinagkaloob niya. Yung pagsasama ng mag-asawa. Magiging instrument of procreation. Isang entity yan na magbubunga ng pagmamahal, pagmamalasakit, pag-aaruga. Kakatawan sila sa mga tagapag-alaga ng Diyos sa darating na henerasyon. Kung hindi maiingatang intak yan, maraming mapapabayaan. Biro mo, 16 ang anak nyo, maghihiwalay kayo. Saan mo dadalhin yun? Meron kasi mag-asawa, 18 anak, 24, ganun. Yun, siguro talagang nagmamahalan yun. Makaka-24 ba yun kung hindi nga naman nagmamahalan, ano? Pero before that, mga kayo, very interesting kasi Brother Eli speaking from, a generation that is in the past, of course. No? Nung panahon, ako about 14. Yung papa ko nga, 14 sila. Mama ko naman, 9 sila. Pero good thing, I think, sa ating henerasyon naman ngayon, hindi na to ganun ka-common. Napakarami na po niyan talaga. It's very, very rare now, which is, I think, a very good thing kasi naintindihan na ng mga tao ngayon na ang buhay ngayon ay hindi na sindali katulad ng buhay dati, decades back. Pero mga kayuti, now before we continue, ito konting participation lang ng ating viewers. Ilan po kayo na magkakapatid? Kami po 3. Ako po actually ay bunso. So comment down below mga kayuti, gaano kalaki o kaliit yung mga pamilya po ninyo? Ngayon mag-asawa hindi pa nakakaisang anak naghihiwalay na Naglilihi pa lang yung babae, nilayasan din lalaki. Hindi na magkaintindihan Kala ko ba naman wari ko ba, sabi nila, pag-ibig ko sa'yo'y langit ang kapantay. Sayang at hindi mo nalaman na ang aking pag-ibig. Lagpas pa sa langit. Hindi ba? Ganun ang ibig niya imply isipin mo, sabi ng Biblia, ang pronouncement ng Diyos, yung pinagsama ng Diyos, di na pag-iwalay ng tao. Kaya, mga babaeng dalaga, binata, bago kayo sumubo dyan, intindihin nyo muna na kung gusto nyong maligtas, pagpasok nyo riyan, walang hiwalayan. To love and to cherish, in sickness and in health, for better or for worse. Poorer, for sure, poorer. Richer for poorer, in better for worse, until death do us part. Do you part. Ayan. Yan ang pinag-uusapan dyan. Yan ang karir na ang retirement, kamatayan. Aniwala kayo ron? You can just sign your letter of retirement when you are ganon. Yun lang. Hindi po pwedeng bago yun magre-retire ka. Hindi. Kahit na kayo pareho ng matanda. Leng, halika na, dali-dalian mo. Napakasarap panoorin ng dalawang matanda yung pala mag-asawa yun O kita mo na. Sana maging dapat sila. Yung nagtiis na for better, for poorer, may sweldo't wala. May sakit yung asawa niya, di niya iniiwan yun. Nasa abroad, di siya nakikipaglandian sa ibang lalaki.
Ayun, sana panalangin ko maligtas kayo. Dahil napakahirap magawa ng isang babaeng wala ang asawa'y tapat siya sa kanyang asawa. Ganon din naman si lalaki. Sana maligtas yung ganong mag-asawa. Nakita nila ang layunin ng Diyos, kaya sila pinagsama o pinagtakpo ng tadhana. O kaya, wag kayo basta susubo sa pag-aasawa, mga dalagat binata. Mag-isip muna kayo. Kaya mo bang tiisin yung kanyang kili-kili power? Gawin mo, pag naamoy mo na yung gawin mo parang amoy pabango. Talagang ang bango-bango mo. Ayun. Yun, titiisin mo ngayon yun. Hindi pwedeng hindi. Ikaw ang shock absorber. Nagalit yung asawa mo sa opisina pagdating. Di, kumain ka na. Huwag ka nga makadirdir dyan, ha? Mainta ulo ko. Pag ganun yung babae, aalalahanin mo. May kadil na ibang tao yon. Ha? Ikaw ang shock absorber. Ang mahal ko naman ni init naman ang ulo mo. Di, punasan mo na ng tuwalya. Himasin mo na, kumuha ka ng baby oil. Yun ang masahihin. Ayun. Para pababain mo ang presyon. Ganyan ho mag-asawa eh. Alam nyo, yan ang ating pag-aaralan. Para manatiling yung dalaway magkatali, iisa, anong gagawin nyo? Yung iba, hindi ginagawa yung dapat gawin eh. Eto isa. Pakinggan nyo, sa unang Korinto 7, versikulo 1, 2 na, 3 na kaya. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. O, teka kayo ha. Sino naghahanap buhay? Karaniwan si lalaki. Sino sumusweldo? Kanino bibigay? Asawa. Ha? Ang bilis niyo sumagot, ano? Ha? Sabi sa Biblia, ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. Siyempre, siya ang tagalaban ng damit mo. Ha? Tagapunas ng pawis mo. Pag malaki natiyan mo, siya pa rin ang tagasuot ng medyas mo, yung misis mo. Pag mainit ang ulo mo, siya pa rin ang punching bag mo. Siya pa ang housemaid mo. Siya pa labandera mo. Ha? Siya pa ang iyong palipasan ng sama ng loob. O, di ba? Pagkatapos, sumweldo ka sa nanay mo inintrego, ano ka, mamas boy? Wala sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, ibibigay ni lalaki kay babae ang sa kanya'y nararapat. And it's very interesting, no? Dahil sa ating kulturang Asyano, hindi lang po to sa Pilipinas, ano po, in majority of Asian countries, ang iba is nakikituloy pa rin o hindi umaalis ng kanilang sariling tahanan. 30s, 40-year-old, ang iba na doon pa rin sa kanilang mga magulang. Pero ang sinasabi dito, no, ni Brother Eli in passing, is sa pag-aasawa, kinakailangan nyo talagang bumukod, no? You have to separate yourselves. And of course, dahil meron ka ng asawa, so yung bana, ibibigay yung kanyang sweldo sa babae. Hindi ibibigay sa kanyang nanay. Very important as to the dynamics nga ng isang married life na sinasabi dito. Ano nararapat sa babae? Shelter. Kung ako naman ng babae, ibon lang eh, bago man ligaw yung ibon eh. Gagawa muna ng pugad eh. Di ba kaya nga ang tawag natin dun sa Tagalog eh, naniningalang pugad na. Oh. Di ba? May ibon, napakaganda ng halimbawang kagaya ng kalapate. Bago man ligaw yon, hakot muna ng hakot ng dayami yon. Ngayon, pagka yung kanyang, meron na siyang magandang lugar sa isang punot, napakaganda na at meron ng nest, manliligaw na yon, tataas na yung kanyang palang, mang-aakit na ng babae. At least, bago ka man ligaw, maggawa ka muna ng bahay, o kaya meron kang maghanda ka muna ng pang-upa, kahit sa introsuelo lang. Ay, hindi magliligaw. Paano ikaw kung halimbawa magtatanan tayo ngayong gabi, saan tayo tutuloy? Bahala na. May pira ka ba? Pamasakin lang. Hanggang sa kayo aabot. Sa ilalim ng tulay ng Quiapo ang baksak mo. Paano mo ngayon susundin lahat yung pangako mo sa asawa mo na, ikaw ay mamahalin ko. Akin ikang itatangi ka sa abang panahon. Gagawin kita reyna ng aking tahanan. Hindi kita paglalabahin, hindi kita paglulutuin, hindi kita papagurin. Totoo naman pala pangako, hindi paglalabay dahil walang lalaban. Isa damit eh. Oh, hindi daw papaglutuin kasi walang isasaing. Kaya ganon. Dahan-dahan mga kabataan. Bago nyo isipin yan. Kung mag-aasawa kayo, gawin nyo ganito. Yun ang huling bagay na isipin ninyo sa buhay nyo. Yun ang pinakahuli na dapat nyo isipin. Unang-una,
Ang anak may obligasyon sa magulang. Sinasabi sa Biblia, bumasa tayo ng isa. Pakinggan nyo sa isang talata, hindi ko mo, ikaw ay anak, lumaki ka na, matatag na tindig mo, dadabog-dabog ka na sa magulang mo, at ngayon parang mas malakas ka pang sumigaw sa magulang mo. Hindi gano'n, hindi ko mo malaki ka na, ganyan ka na, may obligasyon ka sa magulang. Pakinggan nyo. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Tingnan ninyo. Ang anak may obligasyon sa magulang. Hindi pa lang natin pag-aaralan yan ngayon. Pero, isa sa mga dapat lingunin ng anak, bago ka mag-isip ng mag-asawa, may obligasyon ka muna sa Diyos. May obligasyon ka rin sa magulang mo. Hindi mo pa nagagawa yun sa Diyos. Hindi mo pa nagagawa yun sa magulang mo, mag-aasawa ka na. Kailan mo pa gagawin yung obligasyon mo sa magulang? Kaya bago kayo sumunod dyan sa pag-aasawa o bago kayo maningalampugan, maghanda muna kayo. First things first. You must know your priorities in life being a Christian o isang mananampalataya sa Diyos. Kaya, ibig ko po ipakita sa inyo ito, mga kabataan, kasi para sa susunod na linggo, balik kayo uli, makikita nyo, may obligasyon kayo sa magulang eh. Ang anak may obligasyon sa magulang, ang magulang may obligasyon sa anak. Ngayon, bago natin pag-usapan yan, yung munang mag-asawa na pinagtali ng Diyos, iisa yun eh. Hindi nararapat paghiwalay ng tao. Pero meron akong ipapapansin sa inyo, Ang sabi dun sa Biblia, ibigay ng lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat. Balikan natin yung talata. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Tuloy. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Kita mo, pag nag-asawa ka pala, babae, you have lost your control of your being. Nasa lalaki na ang kapangyarihan sa katawan mo. Ulitin po natin. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Gayon din naman. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Kita nyo, pag nag-asawa ka pala, hindi na kayo may-ari ng katawan mo eh. Pag babae ka, sa lalaki na yung katawan mo. Kung lalaki ka, sa babae na yung katawan mo. Pagdating sa katawan, patas kayo. Patas kayo. Pagdating sa katawan. Pagka, halimbawa, yung kamay ng asawa mo, iyo yun. Yung kamay ni babae sa lalaki yun, at yung kamay ni lalaki sa babae yun. Bakit? I'm guessing dahil po sa maraming pagkakataon, yung interpretations ng phrases would be not just literal but also figurative. So I'm wondering, yung sinasabi ba dito pwede rin bang figurative? Kasi I remember, meron pong isang sitas na ni-discuss si Brother Eli patungkol sa paggawa. I think ito yung nasabi niya sa debate versus madlang awa, which he said na yung hands are equivalent sa paggawa. So hindi siya naging literal. I wonder, pwede rin ba nating isipin na gano'n na ang paggawa, so hindi siya literal na kamay, no? Ang paggawa ng asawa mo ay dapat united kayo. So hindi po ako sigurado mga ka-youth kung magiging figurative ba ang interpretation nito? Di makatilikod mo, no? Hindi mo maabot. Halika, kamuti malikod ko. Ayoko nga. Hindi pwede. Kung Kristiyano ka, lalapit ka kahit ano ginagawa mo. Sinasabi nung boss eh. Kamuti mo. Diinan mo. Alam mo lang, parang hindi ka kumakain ng almusal. Diinan mo. Kita mo na. Wala kang kapangyarihan sa sarili mo kata. Gusto kang halikan. Hindi pwedeng wag kang tatanggi. Gusto kang halikan akin yan eh. Pag ako naman ang gusto mong halikan, hindi rin ako tatanggi. Iyo yan eh. Nung ba ikasal kayo, narinig nyo yun? Nagbayad pa kayo ng malaki, pero di naman narinig yun eh. Hindi naman binasa yun. Dapat nyo maintindihan, pag ang mag-asawa na, ang lalaki walang kapangyarihan sa katawan niya, kundi ang babae. At wala rin namang kapangyarihan ng babae sa katawan niya, kundi ang lalaki.
Okay, may issue lang po ako dito mga ka-youth, So, in as much as, that's well and good patungkol sa masahe o may pinapagawa, pero ang isang issue din kasi dito is paano po ang babae ay mag-refuse to, paumanhin po sa mga bata, Ito po ay usapin naman po ng mag-asawa. Sa issue ng mga sexual activity, Kasi meron po kasi tayong konsepto po na ang rape po ay hindi lamang sa hindi mag-asawa. Ang punto po kasi ng konsepto ng rape ay tinatawag na consensual na sexual act. At kapag hindi po sila nagkasundo, actually meron po tayong konsepto ng marital rape, which is sadly nangyayari sa ibang nagsasama na kung saan ang babae ay naaabuso sexually. Pagod na siguro ang babae sa galing sa trabaho o ano pa man. At dahil hindi pumayag na makipagtalik mula sa kanyang mister, ay binubugbog, sinasaktan. Ang iba nagagalit, bakit ayaw mo nang makipagtalik sa akin? Meron ka bang iba? Ayun na nagiging source pa ng away. So mga ka-U3, please enlighten me about this dahil po, katulad po ng sinabi ko sa atin pong batas, meron po tayong konsepto ng consensual pa rin na pakikipagtalik o pakikipag-sexual relation at kinakailangan ng permiso. Napakaganda siguro relasyon nun, kung matutupad. Biro mo, alam na alam mo, yung kamay ng misis ko, akin yun. Yung kamay ko sa misis ko. Ganon. Pag inutusan ka nung lalaki, susundin mo. Pag inutusan ka ng babae, susundin mo. Kasi pag-uusap ang laman, pantay lang kayo Kaya ang sabi doon, ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iwalay ng tao. Ang dalawa magiging isang laman. Hindi sinabing isang laman at saka isa pa ring espiritu. Hindi pinag-isa doon sa punto na yon. Bakit ho? Kasi may paraan na hindi pwedeng pag-isahin yung dalawa. May punto na hindi pwedeng pantay pa rin. Hindi. Meron mas mga punto na nakakataas ang karapatan at kapangyarihan ng lalaki sa babae. Mag-isip kayo. Bigyan kayo halimbawang material. Sa nakilala natin mula ng umpisa, di ba ang babae, ang lalaki tawag padre de pamilya, Kaninong apelyido ginagamit ng anak? Sa lalaki. Nagtataka lang ako doon sa mga bansa ngayon, pantay na raw Lalaki at babae, parehong-pareho na raw ng karapatan. Ako, sa Biblia, hindi ako naniniwalang ganon. Unang Timoteo 2:11. Ganito ating mababasa. Okay, before natin i-continue yan mga ka-youth, gusto ko lang po magbigay ng isang interesting po na fact. And this is something that was quite a surprise for me. Kasi po, ang aking pong kumpanya pong pinatatrabuhan for many years now actually is a Japanese company din po. So, isa sa mga natutunan ko doon na dahil sa atin, yung ating line, natitrace natin because of the surname ng lalaki, di ba po? And in short, sa isang pamilya, kapag ang kanilang mga anak ay puro babae, posible na hindi na nga ma-maintain yung family name nung kanilang papa dahil yung mga anak ay babae. So sa Japan po, and please correct me if I'm wrong, sa mga atin pong kapatid po dyan po sa Japan, sa mga youth members po dyan, kapag nag-asawa, ang lalaki, okay, at doon yung inasawa niyang babae nga, ay nanggaling sa mauubusan na ng clan, ng family name, sa Japan po ay actually pwedeng baguhin na pag-asawa nila, yung apelido ng lalaki ay mapapalitan ng apelido ng babae para merong continuity doon sa kanilang clan na surname. Ganun po ang kanilang patakaran po sa Japan, kung di po ako nagkakamali. Which is very interesting lang kung isipin natin na wala tayong ganyan sa Pilipinas. So, technically, pwedeng maubos ang lineage, ang paternal lineage ng isang bloodline nga sa Pilipinas kapag puro babae yung anak. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Meron ng punto, hindi pwede babae. Hindi pwedeng ikaw ang decision maker o professor nung asawa mong lalaki. Ang presidente yung lalaki. Kaya magkaisa kayo sa laman, may karapatan kayo sa isa't isa. Pero sa mga major decisions in life, regarding your relationship with each other, your relationship with your parents, lawyers, in-laws, your brothers and sisters, ang lalaki pa rin ang dapat na manguna sa paghahanap buhay, sa kung saan titira, kung saan maraming bagay na pagpapasyahan sa buhay, kung bibili na ba ng color TV o bibili ng Betamax ba o VHS ba.
Alam niyo yung pagsasamaan ng mag-asawa, left and right, up and down. Sabi nga nung kausap namin, maraming problema yan eh. Eh kasi, ayaw ni Mr. naman ng TV na black and white. Ayaw niya ng color TV. Kasi masama kayang color TV. Dapat black and white. Ayaw naman ni Mrs. ng black and white. Gusto naman niya color TV. Pagka dun sa bagay na, maliit lang yon. Pag-aawayan na yun eh. Alam nyo, pag-aawayan yon. Kung walang aral na natanggap yung mag-asawa, eh, gera na yon. Gera patani nga eh. Meron nga nag-umpisa lang sa sinaing eh. Ba't kakailata-latan yung sinaing mo? Eh kasi ikadir eh. Naglalaba ako, eh, hindi ko alam yung bigas nabili nung anak mo eh, bago pa lang bigas. Hindi ko nabawasan ng ayan, lumata. This is real story po na shinare sa akin ng nanay ko. May mga pagkakataon, dahil ang mama ko po kasi ay litratista. So, nag-picture siya ng mga wedding, ganyan. At isa sa mga wedding na maalala ko na sinabi niya, kinasal nga, ano? So, pagkatapos na ma-develop na yung mga pictures, kasi pinapadevelop pa kasi dati yung mga pictures, ano po. So, nang pumunta na po siya sa bahay, no, supposedly, ng mag-asawa, hindi na nagsasama yung dalawa. Sabi niya, bakit, sino pong tatanggap itong mga litrato po na kinunan po natin ng isang araw lamang? Ay, hindi na po nila ano yan. Bakit? Kasi naghiwalay na sila. May ganun po. Immediately, like just one night after ng kasalan, may ibang naghiwalay. So, very strange para sa akin yan, no? May mga nangyayaring ganun. Siguro dahil napasubo sila, pwede rin na-pressure sila, or pwedeng na-force lang ng mga magulang, or shotgun wedding. So, marami po talagang instances, ano, na hindi talaga nila gusto yung isa't isa, at siguro napilitan na lang na mag-undergo ng quote-unquote ng matrimony. Ano po? Talagang wala kang kakwenta-kwentang babae. Sabi, sumigaw. Palalamunin mo ako, lugaw. Ayoko niyan. Binalibag yung kanin. Ay, kitang-kita nga ng mata ko eh. Binagdamdam yung babae. Bumunghalit na ng panagkas. Nagmura na. Walang yaka, inaalila mo na ka, ganyanin mo pa. Nagmura. Eh, nadiliman ng isip yung lalaki, minumura siyang puta. Sinabakan ng isang straight, baksak, tiwarik yung babae. Yung pagkatiwarik ay gumapang sa kusina, kumuha ng kutsilo, walang hiya ka. Inupakan, patay. Sinaing lang yun. Kita mo, eh, pag hindi ka matututo eh. Simenteryo, baksak nyo, kala nyo. Ha? Lalo na kung nakapangasawa ka ng parang yung, hindi ko na nga itutuloy, may magagalit eh. Meron nakapangasawa kang parang ugaling yung lalabas ka lang ng bahay. Saan ka na naman pupunta? Hoy, sino yung lalaki kausap mo, ha? Parang ayaw ka ng palabas, gusto ikulong ka na lang. Nako, para kang ibon mang may layang lumipad. Eh, pagka ang asawa mo yung aarkila ng Guardia Civil, bantayan mo yan. Bawal lumabas. Eh, paano ka na lang? Di nag-asawa ka, sa akala mo liligaya ka, yung pala maiimpyerno ka. At yun talagang impyerno pa, yun ang hinihintay mo pagdating ng araw. Kaya po yung pag-aasawa, gusto nyong maging masarap, kapaki-pakinabang, matahimik, mapayapa, banal, may aralan Diyos sa lalaki at sa babaeng magsasama. Ang pangunahin, pagdating sa katawan, si lalaki ibibigay kay babae ang nararapat. Si babae ibibigay kay lalaki nararapat. Dapat kang intrigahan ng sweldo, binigyan ka. O ikaw naman, ano naman na igaganti mo? Ano naman na ibibigay mo kaya sa asawa mo na nararapat? Wag mo naman paalisin ang baliktad ng kwelyo. O kaya ibutas ang pundilyo o yung pantalon. Ha? Eh hindi, ang nangyayari doon sa ibang babae, tanggap lang ng tanggap ng sweldo. Paglabas ng asawa niya, nakabaliktad yung nahilayan ng pantalon niya, nakaganon. Tapos itong puwit na ito butas, hindi man lang tinitignan. O, minsan kung maglabay, may mancha pa. Kawawa ka naman sa kapalaran mo. O, kaya kailangan natin ng aral ng Diyos, mga kapatid. Ang mag-asawa, dapat ibigay ng isa't isa ang nararapat sa isa't isa. Eh ano-ano yung nararapat na yun? Ano-ano yun? Basta pag gano'n na lang yun, ibigay ang nararapat. Para bang yung sabi ng mga karat, mga kapatid, mag-iibigan tayo. Mag-iibigan. Hindi naman pinaliwanag kung anong pag-iibigan. Paano ba, sir, yung pag-iibigan? Magtitingin natin, kikindatan tayo, o magkakamayan tayo pag ganun ba mag-iibigan? Paliwanag mo, ano kahulugan ng mag-iibigan? Mag-iibigan kayong magkakapatid, sabi ni Jesus. Paano? Paliwanag mo, sa Biblia yon. Sabi ng Diyos, ang lalaki at babae, ibigay ni lalaki sa babae na nararapat, ibigay ng babae sa lalaki na nararapat. Eh ano-ano yon?
O, isa-isahin natin. Babalik pa ho kayo. Kung babalik kayo, tutuloy ho natin. Kung hindi na kayo babalik, titigil ko na. Dahil hindi naman puro mag-asawa nandito eh. Alright mga ka-U3, dyan na naman po nagtatapos ang ating pong video reaction. Nako, ang gandang topic. Ano po? Sana po ay may natutunan po kayo. At kahit na 2 oras, 3 oras yung ating mga videos, o ito, mga around more than 1 hour, lagi natin sinasabi, bitin. O, lagi po talagang bitin mga ka-U3. But anyway, may mga tanong po ako binigay po sa inyo sa kalagitnaan po na while we were watching. So sana po ay makapag-comment po kayo dyan sa baba. At ini-encourage po talaga natin kasi usap-usap university po ito. Ano po, hindi po ito panahon lamang ng pagpupurihan sa isa't isa o kung pareho man kayo ng reliyon, ay yun na agad, ano, ini-encourage po natin dito ang diskurso, ang pag-uusap, ang pagkakaroon ng diskusyon sa mga issues patungkol sa mga importanteng bagay, lalo na po ito po isang religious discussion mga ka-U3. At hindi lamang yan, isang religious discussion sa very important na unit ng ating society, ang family mga ka-U3. And if you ask me, it's extremely important. Iba rin talaga kapag ang mag-asawa ay buo, ang asawa at ang bana nagkakaisa, united sila, meron silang same vision, no? Magkaisa nga sila eh, no? Yun yung magandang leksyon na isa sa mga na-learn ko po mga ka-U3, na nagkakaroon isang bagong entity dahil nga nagiging isa, hindi na 1 plus 1 is equal to 2, hindi na 1 plus 1 is equal to 1. Gusto ko rin syempre yung discussion dito ni Brother Eli patungkol nga sa dynamics nga ng pagsasama at ang Diyos, God, and then Christ, Jesus Christ, and then husband, and then wife. So yun yung hierarchy, yun yung sinasabi ni Brother Eli kanina, yung ladder, ano? Aside from that mga ka-U3, pinapakita nga dito yung importance po ng pagsasama na kapag kayo ay nagkamali ng pagpili, ay nako, magiging impyerno ang buhay ninyo. Magiging lifetime of pain and agony, no? Kung magkamali po kayo ng napili. The way I understand it, of course, si Brother Eli, of course, is against sa konsepto ng divorce, ano? Na wala nga dapat na makapagpapahiwalay na tao sa dalawang taong pinagbigkis ng Diyos. So, anong comment dyan mga ka-U3? So, please comment down below. Salamat po sa inyong panunod. As always, salamat kay Brother Clark. This is Brother Clark po na provide ng rare po na part 3 ito eh. So sa next naman po natin na episode, not on the immediate episode, pero most definitely po mga ka-U3, we will have the part 1 naman kasi serye daw po ito eh. So tapos na tayo sa part 2, part 3 po ito, yung part 1 babalikan natin para magiging buo. At ilalagay ko po yung playlist po dito po sa end po ng video na ito. And if you like these kinds of contents mga ka-U3, alam nyo na yan. Kung hindi ka pa subscribe, ay nako, subscribe ka na. Share mo to sa mga kaibigan mo, share mo yung link. And mga ka-U3, please click thumbs up. Importante po yan dahil kapag kinlik nyo po yan, para pong sinasabihan nyo ang YouTube na dapat din i-recommenda ito ng YouTube sa mga viewers nila. Nakakatulong po sa tinatawag po natin na algorithm mga ka-U3. And if you don't like this video episode, pwede mong piliin yung video niyan. Maganda rin yan. Kung di mo pa napapanood yung playlist na yan, ayan, maganda rin po yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.